Hello mga guys, it's Rondic Vlogs and welcome again to another mini vlog. Kung hindi ka pa naka-follow sa page natin, mag-follow ka na dito sa Facebook page natin guys. So today nga, andito tayo ngayon sa dialysis ni Papa. 3 times a week ang dialysis ni Papa. So expect na mga videos around the centers sa mga aming journey dito sa ating dialysis nga ni Papa. Sabi ni guard ay pang-4 na kami. Pero alam niyo ba, 6:30 AM pa lang to. Kaya naman, nagmadali na si Papa maglakad. Yung nakagandahan kay Papa ay naglalakad-lakad na talaga siya. Malakas pa ang mga buto niya, yan nakagandahan sa kanya. Kaya pinupush ko siya na mag-exercise palagi para ma-maintain niya yung lakas ng kanya mga buto-buto. Dito na kami sa elevator, no? Papasok na kami sa center niya. Let's go, Papa! Let's do this! Tuwing dialysis session ay pahinga ng mga dialysis patient, lalong-lalo na dito kay Papa. Dahil sa bahay, sa mga bahay nila, talagang hindi sila nakakatulog, hindi sila nakakabuo ng isang diretsong tulog. Lagi silang nagigising, minsan nangangate, nauubo at kung ano-ano pa. Kaya naman pag nandito, masarap ang tulog nila. Hindi ko alam kung bakit, pero isa sa nakakaganda ng tulog nila yung weather dito kasi minsan malamig. So ito, may dala akong electric fan, no? Pero yung pagpapahid-pahid ko sa kanya ng kung ano-anong lotion, pag-massage ko sa kanya sa mga braso niya, pagkamot ko sa ulo niya, ganyan, nakaka-relax sa kanya at nakakatulog sa kanya. Alam ko na agad pagka kailangan na niyang makatulog, ginaganon ko na siya. Yun yung isang connection siguro namin ni Papa na talagang machi-cherish ko dahil alam ko kung paano siya makakatulog, paano siya mapapahinga, paano siya marerelax sa mga oras na kailangan na niyang matulog o mag-relax during dialysis session. Kaya naman, talagang nakakapagod kapag nagbantay ka dito. Also, kasi ma-absorb mo rin yung mga problem ng ibang mga kapamilya namin o yung mga kasama nga namin sa dialysis. Syempre, isang pamilya kami dito. Araw-araw na halos kami magkakasama at magkakausap. Kaya naman minsan yung problema ng isa ay problema mo na din na gusto mong masolusyonan din nila nang hindi gumagastos ng malaki. Dahil isa lang ang problema namin lahat, ang panggastos plus yung risk ng mga nangyayaring komplikasyon sa kanila during dialysis and after dialysis. Kaya naman lahat yun, bit-bit mo yun hanggang pag-uwi. Kaya naman, pag-uwi, hindi mo din maaaninagan na pagod si Papa dahil nakapahinga siya. Pero ako mismo, honestly, napagod ako emotionally, mentally, physically, kaya-kaya pa eh. Medyo nakakasanay naman siya. Pero basta okay si Papa during session at walang nagiging problema o komplikasyon, ay okay na okay din ako. Nakakatakot na lagi mong iniisip na baka may mangyari kay Papa dahil dapat lagi rin tayong aware at ready dahil during session maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng mangyari. Pwedeng hindi ko na maiuwi si Papa, is worst. Pwedeng ma-ER kami after the session, which is super worst din. Napakadaming possibility na pwedeng mangyari. Lahat yon tumatakbo sa isip ko bawat session, pero lahat yon ay sinusurrender ko lahat kay Lord God. Alam ko siya nang bahala. Sabi ko, kung anong plano mo, ikaw nang bahala, Lord. I trust you. Simula nung nagkaroon ako ng ganong mindset, medyo na bawasan na talaga yung stress ko, yung takot ko, ng ganyan. Medyo nakakapagod din in a way, pero okay lang. Lalo na pag umuwi ako na walang luto si Mama. Katulad ng panahon na to, laging hindi nakaluto si Mama dahil busy sa negosyo. Kaya naman, pagdating ko, nagluto agad ako ng aking comfort food dahil napapahinga ako at nare-relax ako pag nakakain ako pag-uwi. Ewan ko, it's either nakakagutom or nakakaantok ang pag-uwi. Napatunayan ko yan kapag sinasama ko yung mga kapatid ko o kaya si Mama o kaya yung mga kaibigan ko na tumutulong sa akin. So ito nga nakikita nyo sa video, isang way para makakuha kayo ng soft drinks sa pantry o sa tindahan ni Mama o sa tindahan natin ay chumika ka, magbitaw ka ng chismis kay Mama. Talaga makakakuha ka na kung anong gusto mong kainin, and then diretso na tayo sa pagkain. Yun na nga sinasabi ko guys, kapag after dialysis lagi akong gutom na gutom o kaya naman antok na antok. Ganyan din yung mga nakakasama ko, it's either gutom sila or antok na antok sila pag uwi. Kasi nga iba yung stress na dinadala pag nandun ka sa loob ng ospital, sa loob ng center, at alam mong may possible na mangyari anytime soon. Pero in God's grace, alam ko gagabayan lahat ng mga pasyente, lahat ng nurses, doctors, lalong-lalo na si Papa. See you again on the next vlog.